At ano ba gusto niyo tanong sana kay Senadora Risa Ontiveros batay doon sa kanyang mga naging pahayag? Hindi kasi sana ang inaasahan ko na tumayo siya ron. Opo. Maaari naman siyang magbigay ng kanyang opinyon at pahayag sa nangyaring 2 araw na yon. Pero sana, ang itatanong ko dahil hindi ko na nga naitanong sa kanya, Opo. bakit bigla na lamang napunta dun sa konklusyon na bakit tayo nagkaganito? Oho. Para bang ang nangyari, hindi man niya sinasabi, napunta tayo sa ganito, sa pinakamababang bahagdan ng kasaysayan ng Senado. Opo. Parang yung 2 araw na yon, parang nagkaroon ng kaganapan dahil sa nangyari. Na nagkaroon ng palitan ng leadership. Samantalang kung titingnan mo, maski sila yung magsalita, yung pagpapalit ng leadership, karaniwang nangyayari na yan. Totoo po yan. Oho. Napalitan si dating SP Migs. Chiscudero. Hindi, si Migs muna. Migs muna. Yes po. Oh, Migs pala. O, pinalitan ni Chis Escudero. Yes po. Oo. Siyempre, initially, siyempre may tampuhan doon. Pero maski sila, alam din nila na mangyayari at mangyayari Anytime yun. pwedeng mangyari yun. Oho. Ngayon, makalipas ang ilang panahon, si Chis nga yung nagsara na ng 19th Congress. Opo. Hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress, si Chis ang nauna na na-elect. Alam na natin yon. Ngayon, pagkatapos, nabaligtad ang pangyayari. Opo. Si Tito Sen na ang naging Senate President, siya na yung SP. Opo. So alam naman nila, nakaraniwang nangyayari. Ito yung pinaka-nature ng isang parliamentary institution katulad ng Senado. Oho. Lalong-lalo na kami, 24 lang, ang dali naming mag-usap. Opo. Kung minsan, yung priorities, hindi nagagawa. Teka muna, parang ganitong nangyayari, pwede kayang usap tayo para palitan natin ito. Para naman ganito, malagay naman sa ganito, ganyan. Ano? Nangyayari talaga yun. Siguro, ang hindi lang nila matanggap sa nangyari nung Lunes, hindi nila inaasahan na makakarating si Senator Bato. Oho. Maliwanag sa kanila ang kwenta. 12 hawak na namin. Okay. Opo. Sila naman ay 11 ata, di ba? Opo. Kung makukuha niyo yung 12. So wala rin silang magagawa, sabi niya, kasi kung 12 lang, Opo. ay kinakailangan mo makuha yung 13, kasi yung 13, majority na yon. Ngayon, sabi nila, imposible naman makarating si Senator Bato. Oo. Ang nangyari kasi, yung hindi nila inaasahan. Although sa akin din, hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yon. Opo. Ngayon, nagkapalitan ngayon. Yung pagkakapalitan na yon, dahil nga sa hindi nila inaasahan, sa aking palagay, nakapagbigay ng matinding sama ng loob sa kanila. Na yun siguro ang dahilan kung bakit napakahirap tanggapin para sa kanila. Opo. Kagaya na pinapaliwanag ko, bakit hindi mo matanggap pangkaraniwang nangyayari sa ganong klaseng institusyon? 24 lang kayo eh. Oho. Yung mag-usap lang kayo ng isang araw, may mangyayari talaga doon eh. Totoo po yan. Oho. Yung nangyari sa nakaraang mga pangyayari, natanggap, bakit ito hindi mo matanggap? Dahil nga, doon sa hindi inaasahan. Oho. At kung makikita mo dyan, ako, tingin ko, ito lamang ang takeover na talagang walang basbas ang Malacanang. Walang basbas. Baka Yung mukhang sila mga hindi rin takeover alam. noon, mga takeover na kay Mix Subiri at yung mga nakaraan pa. Opo. Maski na yung na-takeover si Coco Pimentel, lahat. Oho. Maski nung nag-assume si Franklin Rino. Lahat yan, merong basbas lahat ng Malacanang. Hanggang sa dumating ng Lunes, yun wala nang basbas ang Malacanang. Hindi nila alam din. Mangyayari pala yun. Isa yun. So, bakit gano'n ang sama ng loob? Hindi nila inaasahan eh. Oho. They did not know what hit them. Nagising na lang sila sa katotohanan na nakarating si Senator Bato. Oho. At hanggang nakuha nga namin ang majority. Ang katotohanan, na masama ang loob nila, aminin mat nila o hindi, nung pumasok ako sa lounge namin, Yun, yung diba, kinukwento nyo naikwento nga. ko na, Opo, oho. sabi ko, mga kaibigan,
Ang pupula ng... Ba't ang pupula ninyo? Ngiti-ngiti naman sila. Alam naman nila, boss, nag-enjoy kami. Opo. Ayun. Alam na natin yon, di ba? Oho. Kahit na gano'n na nangyari, talagang mahirap para sa kanila. Samantalang nung tanggalin nila si Cheese, wala, may eksena ba? Wala. Wala po, wala. Ni wala nga ang butuan sa amin. Sukat na nakita ni Cheese na, May bilang na. may 14 na pala kayo. Sige. Siya pa nag-congratulate. Oho. Siya pa yung nagpasumpa. Oho. Sports lang di ba? Kayo lang ata hindi nakakaalam nung oras na yun. Nagpapalitan na pala Di ba? O, di ba nagmi-meeting pa ako sa Blue Ribbon? Hindi ko Oo. alam. Nag-hearing pa kayo Tinapos ko pa hanggang alas 4 hindi na pala kami. Natawa nga ako Pero hindi ba tinanggap namin? Ba't pinipilit nila na, hindi, masakit ang loob niya, napalitan niya. Mali po yun Tanggapin po natin na dahil sa nabigla kayo, pero kinakailangan bumalik kayo sa inyong kasaysayan. Nangyayari po talaga ito. Aha. Yan lang naman ang dahilan Kaya siya tumayo na gano'n. Ba't po nangyari sa atin ito? Na para Ba't daw- kinakailangan bigyan mo ng malaking punto yun na, bakit? Nagpalitan lang ba tayo? Di ba dating nangyayari ito? Yun ang ano ko Ngayon, Yun sana ang tatanong ninyo. magsisimula ako doon. Opo. Bakit parang takang-taka ka? Oho. Nang dahil ba sa nabigla lang kayo? Opo. Kasi ang itatanong ko rito, hindi mo man lang napansin na si Senator Bato, sa kanyang kalagayan, dahil hinahanap nga siya ng kung sino-sino, di ba? Nagpunta pala yung NBI doon. At inamin naman ni Tito Sen. Espison. Opo, Di ba? oo. Inamin niya na merong warrant of arrest. Bagamat sinabi niya rin sa akin, hindi ko nakita yung yung warrant. Hindi nila pinakita. Basta sinabi lang nila Opo. na merong warrant of arrest na isa-serve namin. So, ang sinabi niya, makipag-coordinate kayo sa USAA. Oho. Oho. O tatanungin ko sana sa kanya, Madam Senator, bakit hindi mo sabihin muna, kaya tayo nagkaganito? Ba't yung pinapasok ang NBI? Ayun. Sino ba nauna? Alam na pala ng Senate President na mayroong warrant of arrest. Ba't di mo itanong sa kanya, ba't niya hinayaan na makipag-coordinate pa ang NBI sa USAA? Ang ibig sabihin nito, pinayagan niya na arestuhin ang isang incumbent senator dito mismo. Dito mismo sa premises ng Senado. Kaya itanong mo sa sarili mo, bakit tayo nagkaganito? Opo. Hindi ba mauna mong dapat na itanong doon sa mga kasama mo sa majority na ngayon ay minority na kayo? Oho. Hindi mo rin ba itatanong, Senator Risa, kung anong ginagawa dito ni Antonio Trillanes? Oho. Hindi ba dapat yun ang naisip mo? Si Antonio Trillanes ba, una ko nasabi doon yun sheriff na ba ng ICC? Oho. O is he working with the Interpol? O kaya, siya na ba yung executive director ng PCTC? Kaya siya nandito, siyang magsaserve. Oho. Dapat sana tinanong mo muna yon. So, Ayun. lahat ng nangyari nung Lunes na yon, hindi pa dating nangyayari sa atin. Oho. So, ba't mo itatanong ngayon, Mr. President, ba't nagkaganito tayo? Hindi ba? Parang nalagay daw sa kahiyahiyang kalagayan ng Ay, Senado. sino nga nagpasimula? Ba't Ayun, tayo nalagay sa ganung kalagayan? Hanggang sa dumating ang Miyerkules, hindi nakakuha ng temporary restraining order. Ibig sabihin, hindi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Yes po. Oo. Hanggang sa binigyan sila ng 3 araw na mag-submit ng mga kaukulang pagpapaliwanag pa. O dumating ang araw na yon, hindi pa rin nagbigay ng TRO. Opo. Pero, dinistinggi ng Korte Suprema na hindi kami nagbigay ng TRO, pero nananatili pa rin kanyang kinoconsider pa rin namin yung merito ng kaso. Oho. Hindi pa tapos ito. Anong ibig sabihin nun? Yun lang, pagbibigay ng TRO ang hindi binigay. Ngunit, Yes. aayusin pa, i-dispose pa, pag-uusapan pa, ano ang magiging hatol nila doon sa main case, doon sa merito ng kaso. Oho. Maliwanag yun Yun ang nga po. Pero, bakit meron ng NBI? Naggusto na siyang arrest. Tapos sasabihin nila, may technicality, may ginagamit pa silang technicality. Wala namang kaya sa Senado, nandun kami sa GSIS.
Jen, Oho. ang pagitan namin ding-ding lang eh. Ding-ding lang talaga ang pagitan. Opo. So, sasabihin mo ba, wala kami, sinabi ng Pangulo Jen, wala kanyang nanggaling sa gobyerno na kautusan na arestuhin si Senator Bato. Yan. Kaya sabi niya, kalma lang kayo. Yun ang sabi ng Pangulo. Oh. O anong ginagawa ng mga NBI? Ang sabi na naman ng presidente ng GSIS, kasi po ang daming dumadaan na rito ngayon kasi nga sarado yung tagus-tagusan main gate daw po, dito po. Ang dami po naming mamahaling mga kasangkapan na dapat na ano rito kaya tumawag po kami ng NBI. Mga Malino paintings naman daw. yun eh. Oho. Philippine National Police ang may katungkulan nun, hindi NBI. Yun na nga. So, ngayon, tatanungin niya na, bakit po nangyari sa atin? Itanong mo muna, sino ba ang nagsimula ng hindi karaniwang pangyayari dito sa Oho. Senado? Bakit nangyari yun? Ang tanong niya. Oh. At ang naging daan kung bakit nagkaganiganito tayo ay yung mga di pangkaraniwang pangyayari na inyong pinayagang mangyari. Oho. Nagsimula na tayo, umaga pa lang, nandyan na yung NBI. Oho. Inamin naman ni Tito Sen. Nagmerienda, Alas 7 pa lang ata daw ng umaga. nag-break pa nandun sila eh. doon. Oh. At yun lamang kanyang kautusan, makipag-coordinate kayo sa USA. Bakit nyo i-execute, bakit nyo i-implement, halimbawa, ang isang warrant of arrest dito mismo sa premises Ng Senado. ng Senado? Oho. Walang nangyaring ganon. So dapat hindi siya nagtanong ng ganon na para bang takang-taka pa siya. Opo. At sa katapusan ng kanyang pagpapaliwanag, parang gusto pa niyang i-attribute sa amin na kaya kami nagkaganon dahil nga sa pangyayari na dumating si Senator Bato. Oho. Technically speaking, Jen, member naman siya, di ba? Totoo po. Oo. Pwede siyang bumoto, bakit hindi? Bakit? Hindi ba siya pwedeng bumoto? Pwede. Opo naman. Hindi ba siya pwedeng pumasok? Pwede. Hinahanap nga siya. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nga nandyan pala kayo eh. Oho. Pero kung halimbawa, pinayagan nyo siyang pumasok, Oho. pagkatapos paglabas na, tsaka nyo na lang siya hinuli, kung kaya nyo siyang huliin. Oho. Wala sana nangyaring ganun. Pinigil nilang pumasok yung tao. Siyempre, nagpupubiglas. Boboto eh. Kaya, Di ba? Oh. kaya nagkaroon ng ganon. Oho. No, so, maliwanag na sila mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, kaya nga nagkaganon-ganon ang Senado nung araw na yon. Oho. Pero hindi niya pwedeng sabihin na kami ang may kasalanan nun. Opo. At hindi ako naniniwala na nadungisan ang dignidad o integridad ng Senado nang dahil lang sa kanilang mga naratibo ngayon na pinipilit na ipamukha sa ating mamamayan na para bang kami ang may kagagawa nun. Ayun. Oho. Kailangan ipaliwanag natin na mabuti yan. Opo. Sana ho, maintindihan ng ating mga kabayan. Ano? Kasi kung talagang sisimulan, kumbaga sabi nyo nga, doon sa simula, kaya nagkaganon ang nangyari. At doon sa punto pa, nasa na, doon ata ang lalo nagdamdam si Senadora Pia na parang walang nangyari. Makalipas daw ang ilang araw na parang bagang wala nang nangyari lang, parang hindi na tayo concerned doon sa matapos na pangyari yun sa Senado. Kasi ako mismo, kahit na hindi ako masyadong nagkikikibo doon, dahil ano ba naman ang gagawin ko, nakakulong na kami ron eh. Opo. Dumating na yung sir, dyan lang po muna kayo. So nandun lang kami sa kwarto na yon. Opo. Pero itong mga kasama ko talaga, talagang may nervyos talaga. No? Opo. At hindi ko naman sila... Aminado ng Senadora Pia. Hindi ko Nervous naman talaga. sila masisi. At Opo. nagtawagan na kung sino-sino. Si Senator Loren, naalala ko, tinawagan niya si Secretary John Vic. Ayan, opo. Pati si Director Matibag, tinawagan na, di ba? Senator Cayetano, Pia, ang tinawagan niya yata yung NBI. Opo, oho. Hanggang sa naririnig ko, dahil malakas na yung boses, na talagang medyo tense na kasi. Tensyonado na po tense talaga, na yung oh. sitwasyon. Oho. Anong ginagawa ng NBI dito? Sabi niya, ma'am, wala Wala kaming tauhan dyan. Wala kaming, oh yes. Anong sinasabi mo wala? Nandito nga at ikinonfront ng usahan namin, nagpaputok, ng warning shot, ganyan. Ma'am, huwag niyo po akong sigawan. Lalo nagalit yung isa. Oo. Yun lang ba sasabihin mo sa akin? Sinasabi ko nga nagkakaroon na ng putukan, ba't hindi ka pumunta rito? Ganon. So, merong tense talaga. Oho.
Na-tense talaga yung mga tao. Siguro kung si Senator Risa nandun, baka isa rin siya sa ninervyos din. Kasi hindi naman namin nalalaman kung ano ba anong nangyayari sa labas eh. Oo. Kasi meron din nauna, tila yata sinabi naman daw ni Senador Erwin Tulfo, bago nangyari yung Sen, ang kanilang punto na para bagang ibinibintang daw sa kanila na may timbre, kaya nakaalis daw yung mga minority ngayon, bago daw po naganap yun, na parang pinagbibintangan na alam nila yung mangyayaring pagpasok sa loob ng Senado. Ako naman, hindi ko naman pinag-iisipan sila na gano'n. Kasi nga, kung alas 7 na, maaari naman silang umuwi. Totoo naman. Na minority sila. Kung may pag-uusapan kami na sa majority, caucus lang naman yun eh. Oho. Pero ang hindi ko maintindihan, sino ba ang nagsabi sa mga staff namin na umuwi na? Kasi sa akin lang manggagaling yun eh. Opo. Ang rule sa Senado, pag nandun yung kanilang senador, walang aalis doon. Ng mga staff. Opo. Oo, ngayon, tumawag yung isa sa akin na isa rin nagsabing, sir, paano ito? Para may advice na raw sa kanilang May advisory po. Sino ka ako nagsabi? Basta po may tumawag dito na magsiuwi na po kami kasi maaari pong magkaroon ng commotion o maaaring magkaroon po ng incident. Dahil hindi po nakapag-secure ng TRO si Senator Bato, baka po pipilitin na huliin siya ngayon. Kaya para po makaiwas sa anumang mga ibang pangyayari na hindi inaasahan, sinabi po namin. And nade-detect ko na medyo ninenervous na rin yung mga staff ko eh. So sabi ko, sige, umuwi na kayo. Ayun. Sino yung nagsabi nun? Oho. Wala naman sinabi yung usaan na, na magsiuwi na sila. Oho. Kasi marami daw ata sinabi ang mga staff ng Senador Sen na umuwi na ng mga oras na yun eh. Yun po ang kaya marami daw po talaga sa kanila ang naglabasan na ng opisina. Eh siguro, ito pwedeng mangyari. Mga staff ng mga staff ng mga minority senators. Opo. Eh magkakakilala naman yung mga namin eh. Magkakaibigan na nga yung iba ron eh. Totoo po naman. Halimbawa, yung staff ng sino man sa kanila. Opo. Tumawag dun sa isang staff, oy, umuwi na kayo kasi pinauwi kami ng boss namin. Bakit? Eh, baka may mangyari eh. So ganoon na kung hindi nila pinaalis yung kanilang mga yung mga staff nila na maaaring nagsitawag sa mga staff namin, hindi sana nagkaroon ng ganong alarma.